Makibalita tayo sa Bacolod City. Kamusta po kaya ang seguridad dyan ngayong eleksyon? Narito po mag-uulat si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian. Hi there mga kapuso, good morning, maayong aga sa aton tanan. Time check 12:41. Mga kapuso, patuloy pa rin ang monitoring ng COMELEC sa mga darating pang mga election supervisor, election officials mula naman sa Department of Education. Itong mga guro na may bit-bit na mga tawag dito, yung mga balota, pagkatapos yung mga ACM, courtesy naman ng ating City Treasurer's Office and personnel, mga kapuso. Kung makikita nyo sa aking likuran ay parang nagkakaroon ng traffic mula rito sa lobby ng Bacolod City Government Center ay tutungo itong ating mga opisyales o yung mga election supervisors natin sa SP office para naman i-turn over ang iba't ibang election paraphernalia at ma-clear na so that makauwi na sila. Mga kapuso, latest count, latest flash mula sa LED wall ng COMELEC Bacolod City, total number of expected precincts 398, yung natanggap na o received precincts 376. Pagkatapos ang hindi pa natatanggap ay nasa 22 pa lang o 22 precincts pa lang, clustered precincts. Kaya naman patuloy pa ang pagdagsa ng mga sasakyan dito. Cars of all sizes, ika nga, yung ibang mga guro natin naka-tricycle, ang iba naka-pick up, ang iba naka-SUV. Mga puso, yung latest update antabayanan maya-maya lang. Pero ngayon naman, pag-usapan natin yung security assessment ng Bacolod City Police Office. With us this morning is the director po, mga kapuso, ng Bacolod City Police Office, Colonel Joresti Coronica. Sir, mayong aga, kamusta? What is your assessment sa isinagawa nating eleksyon 2025? Good morning. Ang assessment natin sa Bacolod City ay generally peaceful ang ginanap na eleksyon. At wala tayong may natanggap na kahit isang insidente with regard to our national and local elections. Sir, in terms naman of isolated cases, I believe yesterday when we implemented yung tinatawag nating liquor ban, mayroon tayong na-apprehend o nasita na nasa 30 or 32 na mga individual sa areas ng Barangay Mansilingan at Barangay Aililis. Kamusta yon, sir? Opo, mayroon po tayong naikulong na 32 na violators sa ating liquor ban. At ngayon ay nandoon pa rin sila sa kulungan. Sir, last na lang yung BCPO very active sa mga drug operations, actually 1 week or 2 weeks before the main day, that is today, May 12. Kamusta naman? Meron ba tayong mga cases of anti-drug operations? Well, past 2 days, meron po tayo na nahuli. Pero simula kahapon hanggang ngayon, bagamat nakakonsentrate tayo sa election preparation natin, wala tayong may nahuli as of now. Sir, last na lang, in terms naman po yung mga security measures natin, yung mga yung mga isinasagawa nating apprehension sa daan, call off na ba natin yung mga police personnels natin mula naman sa ibang police areas, babalik na ba sa kani-kanila mga pwesto? Hindi pa po. Hanggat hindi pa po natapos, hindi pa natin na-proclaim yung ating mga winning candidates. Nandito pa rin po yung ating mga kapulisan. At meron po tayong na-deploy sa Negros Oriental na 310. Okay. So hanggat matapos yung eleksyon, saka pa sila babalik sa atin dito. Thank you so much. Madaming salamat. Colonel Joresti Coronica, mga kapuso, Director Bacolod City Police Office. At ito nga yung kaganapan, latest update dito sa Bacolod City Government Center. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao. Yung mga supporters naman ay hindi pinapayagan na pumunta dito malapit sa flagpole to maintain the security and order as we near the proclamation. Hindi pa din mapagtanto kung anong oras ba talaga iproproklama ng COMELEC ang mga nanalong kandidato dito sa Bacolod City para sa eleksyon 2025. Mula rito sa Bacolod City, ako si Adrian Prietos ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Ingat at maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV.